Si Chung ay nakaupo sa isang bubong at pinag-aaralan ang sitwasyon. Pinagmamasdan niya ang paraan ng ginagawa ng sect leader, ngunit hindi niya maintindihan kung ganoon ba ang kanyang ginagawa para itaboy ang mga mangangalakal sa impyerno, o kung sinusubukan lang niyang tretuhin sila ng may kagandahang loob. Pero isang bagay ang sigurado niya na si Hyunjong ay hindi kasing simple ng nakikita niya. Alam ni Chung na ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang sect leader ay ang pagiging mahinahon. Sa palagay niya, kahit na ang Mount Hua sect ay isang lugar kung saan naninirahan ang maraming Daoist, ang mga pangunahing kaalaman ng sect simula sa martial arts, kaya ang matalinong paggawa ng desisyon ay dapat na pangalawang kalikasan, lalo na sa kaso ng sect leader. Iniisip niya kung mayroon si Hyunjong kung ano ang kinakailangan upang maging isang maayos na sect leader. Magalang na pinaalalahanan ni Kung ang sect leader na malinaw niyang binanggit na hindi na niya kayang ipagpaliban pa ang takdang oras bago niya makumplito ang susunod niyang pangungusap, hinarang siya ni Hyunjong at hiniling kay Kung na huwag siyang intindihin. Sinabi niya na hindi niya tinutugunan ang kahilingang ito sa may-ari ng pavilion na si Kung. Medyo nagulat si Kung dito, dahil hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Hyunjong. Sinabi pa ni Hyunjong na kahit na ang kabuuang utang ng Mount Haewa sect ay umabot sa 100,000 yung naniniwala siyang may kakaibang halaga ng pera sa lahat ng naruroon doon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagtatanong kung sino man doon ay may sapat na kabaitan upang personal na hayaan silang maantala ang petsa ng pagbabayad. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat ng marinig ang kakaibang kahilingang iyon. Napagtanto ni Kung na si Hyunjong ay gumagawa ng kaawa-awang panlilinlang. Tinanong niya si Jiang kung ang ibig niyang sabihin ay agad niyang nabayaran ang mga tumatangging sumunod sa kanyang kahilingan. Binanggit ni Jong na kahit na ang Mount Hua sect ay nabulok ng husto kumpara sa nakaraan, hindi ito nangangahulugan na wala na silang lugar na mapupuntahan kahit na hindi nila may handa ang buong 100,000 yang, maaari nilang ihanda ang isang bahagi nito. Kaya't nakikiusap siya sa kanila. Sinabi niya na sa ngalan ng Mount Hua sect, sisiguraduhin nilang mababayaran ang utang ng mga taong handang magpakita ng awa sa Mount Hua sect. Si Day, galit at nalilito, tinanong ni Kung si Jiang kung alam pa ba niya ang sinasabi niya, ngunit bago siya magsalita ng iba, nagsalita ang may-ari ng tindahan na si Yu at tinanong si Jong kung ang ibig sabihin nito ay kapag naantala nila ang petsa ng pagbabayad, babayaran sila ni Jong sa hinaharap. Sumagot si Jong na tumpak nitong narinig na sinabi ni Yu na may gusto siyang itanong sa sect leader. Binanggit niya na hindi magiging kakaiba para sa Mount Hua sect na gumuho anumang araw sa lalong madaling panahon, at tiyak na si Jong mismo at lahat ng naroon ay napagtanto iyon. Kaya itinatanong niya kung ang pagtitiwala sa kanyang mga salita at pagkaantala sa pagbabayad ay hindi magkakaroon ng panganib na posibleng hindi matanggap ang kanilang mga pagbabayad. Napagtatanto ng mga mangangalakal kung anong punto ang sinusubukang itaas ni Yu at mas mag-alala tungkol sa kanilang mga pagbabayad. Si Yu ay nagtatanong kung anong dahilan kung sino ang susunod sa kanyang alok. Huminga si Jiang at tumugon na gagawin nila ito para sa pangalan ng Mount Hua sect at para sa ang kasaysayan nito, at nagtatanong kung hindi pa ito sapat. Nagulat si Yu at hindi nakapagsalita, ngunit ang sagot na ito ay parang nakakatawa kay Kung, at nagsimula siyang tumawa ng malakas. Tinanong niya ang sect leader kung hindi ba siya masyadong hindi makatwiran. Ngayon, tinitingnan siya ni Jong na may tuwid na mukha at nagtatanong kung sinasabi niya na ang leader ng sect ay hindi makatwiran. Idinagdag niya na nais niyang sagutin ang kanyang tanong sa isa pang tanong na sumisigaw. Tinanong niya kung ano ang kahulugan ng Mount Hua sect sa lahat ng naririto, at kung ang pangalan at kasaysayan ng Mount Hua sect ay walang anumang halaga na nangyayari. Tinanong niya sino ang maglalakas loob na tretuhin ang pangalan ng Mount Hua sect ng napakagaan, at sino ang maglalakas loob na balewalain ang kasaysayan nito. Idinagdag niya na maaaring hangin na sila sa paglipas ng mga taon, ngunit ang Mount Hua sect ay palaging kasama ng Huaem Prefecture sa buong oras na ito, at ang Mount Hua sect ay nagpasa ng lakas at diwa nito sa mga henerasyon at patuloy itong ibinahagi sa buong prefecture. Sinabi ni Jong na gusto niyang mapagpakumbabang hilingin sa kanila na pag-isipan kung ano ang kahulugan ng Mount Hua sect sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, nahihiya ang lahat. Natahimik si Kung saglit, ngunit pagkatapos ay nagsalita siya at nagsabing may gusto siyang imongkahi. Itinuro niya ang kanyang kaliwa at sinabing ang mga gustong personal na ipagpaliban ang petsa ng pagbabayad ay tatayo doon, at ang mga hindi payag ay mananatiling nakatayo kung nasaan sila.
Gayunpaman, ang bawat isa ay may pananagutan para sa kanilang sariling mga aksyon. Sa pagbabalik tanaw, sinabi niya na ang mga nagpasya na antalahin ang petsa ng pagbabayad ay hindi mapoprotektahan ng Merchant Alliance, kahit na hindi nila matanggap ang kanilang mga pagbabayad. Hinihiling niya sa kanila na pumili kung saan nila gustong tumayo. Nagkatinginan ang mga mangangalakal dahil silang lahat ay nalilito. Nag-isip sila sandali, ngunit walang umalis sa kanyang lugar sa huli. Nang makita ito, ngumiti si Kang, pagkatapos ay tumawa siya at sinabihan si Jong na tingnan kung ano ang mayroon sila doon. Idinagdag niya na, sa kasamaang palad, walang gustong personal na antalahin ang mga pagbabayad. Ngunit biglang tahimik na naglakad si Yu patungo sa kabilang panig at ikinagulat ng lahat. Si Kang ay lalong natigilan, tinanong niya si Yu kung ano sa tingin niya ang sinusubukan niyang gawin. Magalang na pinakiusapan ni Yu na huwag silang tignan ng ganoong mukha. Sinabi niya na napagtanto niya na may ginagawa siyang katangahan, ngunit si Kong ay hindi mula sa Hwasek Prefecture. Binanggit niya na dahil walang koneksyon si Kong sa Mount Hwasek, hindi niya dapat matanto kung ano ang eksaktong kahulugan ng Mount Hwasek sa Hwam Prefecture. Naalala ni Yu ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata at sinabi, lahat ng lumaki sa Hwam Prefecture ay lumaki na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa Mount Hwasek, at lagi nilang naririnig ang parirala na kailangan nila upang makapasok sa Mount Hwasek at maging ang pinakadakilang marshal sa buong mundo. Master ng sining. Kahit na napagtanto na kulang sila sa talento na pumasok sa Mount Hwasek, patuloy nilang naririnig ang kwento tungkol sa kung paano pinrotektahan ng Mount Hwasek ang mundong ito at ang lalawigan ng Shaanxi, at kalaunan ay napako ito sa kanilang ulo, hindi naapektuhan at hindi interesado. Tinanong ni Kong si Yu kung ano ang kanyang sinasabi ng biglaan, ngunit hindi pinapansin si Kong ng lubusan, sinabi pa ni Yu na hindi lang siya ang lumaki sa ganitong paraan. Binanggit niya na ito ang kaso ng kanyang ama at ng kanyang lolo, at dahil dito, ang Mount Hwasek ay ang pagmamalaki ng lalawigan ng Shaanxi at ng Hwam Prefecture. Sa pagtingin kay Kong, sinabi niya na kung umalis si Kong pagkatapos matanggap ang pera, matatapos na ang lahat para sa kanya, dahil maraming lugar tulad ng Hangzhou City kung saan maaari niyang gastusin ang kanyang pera. Tinatanong niya kung saan siya pupunta dala ang perang natatanggap niya. Sinabi niya na nabuhay siya sa buong buhay niya sa Hwam Prefecture. Tinanong ni Kong kung nagbibigay ba siya ng ganoong kalaking halaga para sa mga maliliit na dahilan. Sinabi niya kay Yu na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Si Yu ay walang imak, nagsasalita sa sarili. Sinabi niya na inasam lamang niya ang pagtanggap ng kanyang pera at hindi na kailangang magtrabaho sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pag-iisip na sinasabi niya ang mga bagay na iyon pagkatapos makarating dito, idineklara niyang baliw siya, ngunit hindi siya umatras sa kanyang desisyon. Sinabi niya kay Kong na kumikita na siya para sa ikabubuhay. Kahit na hindi niya matanggap ang kanyang pera dito, maaari niyang ipasa ito bilang isang maliit na panghihinayang sa pagpili na hindi ito kunin. Gayunpaman, kung gagawin niyang gumuho ang Mount Hwasek ngayon, pagsisisihan niya ang kanyang desisyon hanggang sa sandali ng kanyang huling hininga, kahit na mapunta siya sa isang halaga ng pera na hindi niya magagamit sa buong buhay niya, at hindi niya gustong mamuhay ng ganoong buhay na tumatawa. Sinabihan siya ni Kong na gawin ang gusto niya. Sinabi niya na hindi tulad ng anumang bagay na magbabago kung ang isang solong tao ay nagpasya na hindi kunin ang pera. Bigla, narinig ni Kang ang ilang mga tao na nagtatanong sa kanya, na nagsabing mayroon lamang isang tao. Tumingin siya sa kaliwa niya at pinapanood ang ilang mga ngalakal na umaalis sa gilid para sumama kay Yu. 5 na ngayon, kasama na si Yu. Ito ay nagbibigay kay Kang ng isang tunay na pagkabigla, at siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Kaya bigla, tuwang-tuwang tumingin si Jong sa 5 mga ngalakal na iyon. Sinabi niya sa kanila na siya ay labis na nasisiyahan sa katotohanan na mayroon pa ring mga may hawak na makabuluhang koneksyon sa Mount Hwasek. Tapos inutusan niya si UNGUM na dalhin dito. Pagkaraan ng ilang sandali, dinadala ni Onam ang mga account na iyon mga aklat at inilalagay ang mga ito sa harap ng mga mangangalakal na iyon. Hindi ito inaasahan ni Kong. Napapikit siya at nag-iisip kung iyon ba ang business account na Books of the Hwa sa prefecture. Sinabi sa kanila ni Jong na ang Mount Hwasek ay nagpakita ng kabutihan sa kanila at sa kanilang mga ninuno sa maraming henerasyon, ngunit tila sila ay nagtaksil sa kanila sa halip na bayaran ang kanilang mga utang. Si Kong ay natatakot at nanlalamig. Itinulak ni
Jong ang kanyang paa sa sahig at umuungal na sa ngayon, ayon sa account books, ang Mount Wasect ang kukuha sa kanilang mga negosyo pati na rin ang yaman na kanilang naipon sa pamamagitan ng mga ito hanggang ngayon, hanggang sa huling barya, sinakong at sinusuri ng dalawa pa ang kredibilidad ng mga aklat na iyon. Ang iba ay nagtatanong sa sect leader kung ano ang sinasabi niya, at kung siya ba ang kumukuha sa lahat ng kanilang negosyo. Sumagot siya na ito ay tulad ng sinabi niya. Sinabi ni Kong sa sect leader na ang kanyang biro ay napakalayo na sa linya. Sumagot si Hyunjong na nakakahiyang isipin ni Kong na ang sect leader ng dakilang Mount Wasect ay magbibiro sa kanya. Isinara ni Kong ang aklat na iyon at tinanong si Jong kung paano niya mapapatunayan ang validity ng account na ito box. Tinanong siya ni Jong kung sinasabi niya na ang Mount Wasect ay peke ang ebidensyang ito. Sumagot si Kong na natitiyak niyang hinding-hindi gagawin iyon ng Mount Wasect, at tinanong siya kung paano siya nakakasigurado na hindi rin siya dinadaya ng mga baka pekeng aklat ng account na ito. Magalang na sagot ni Jong na nakikita niya kung saan nanggagaling si Kong. Inutusan niya si M na dalhin dito ang pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya. Tinupad ni Anam ang utos. Dumating ang pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya at sinabi na ang bisa ng account ng mga aklat ay tiyak na dapat nilang isaalang-alang, sa pagdinig na ang mga mangangalakal na iyon ay umaasa at sa tingin nila ang pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya ay nagsasabi ng parehong bagay. Ang pinuno ay nagpatuloy sa pagsasalita at sinabi na dahil inaasahan na nilang may mangyayaring ganito, na ipadala na nila ang kalahati ng mga account book sa opisina ng prefectural ng Hua 2 araw na ang nakakaraan upang masuri ang mga ito. Ang balitang ito ay parang kidlat kay Kong. Napagtanto niyang niloko sila. Sa palagay niya, kung sisimulan ng mga sundalo ng gobyerno ang pangangasiwa sa negosyo pabalik sa palengke habang sila ay wala, siya ang iba pang mga mangangalakal ng Hua Prefecture ay walang magagawa para pigilan ito, dahil silang lahat ay kasalukuyang nasa tuktok ng Mount Hua. Iniisip din niya na dapat ay pinatawag sila ni Jiang dito para makaalis sila sa palengke. Ang 2 araw ay higit pa sa sapat na oras upang masuri ang account ng mga aklat na ipinadala. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, naalala niya na sinabi nilang kalahati lamang ang ipinadala nila, at iniisip na hindi maaaring napagpasyahan nilang huwag suriin ang isa pang kalahati, kaya't ang mga nasa dibdib na ito ay tiyak na napatunayan na. Nangangahulugan iyon na ang mga sundalo ng gobyerno ay malamang na naghihintay sa kanila na umalis bago nila simulan ang pagkuha sa negosyo. Nawalan ng gana si Kong at sinigawan ang sect leader.